sasakay dyan, bobo ka ba? Ayaw patinag at nakipagtalo sa mga pulis ang babaeng ito sa Imus, Cavite. Sige na. Makay ka na ron. Sige na. At nang isasakay na siya sa police mobile, kahit napusasan na, nagawa pa ng babae na pagsisipain ang pulis. Napasugod ang mga pulis sa lugar dahil nagpasaklolo raw ang mga traffic enforcer sa isang vehicular accident. Pero sa halip na makipagtulungan, naging matapang pa raw at palaban ang babae. Nakainom yung driver. Ang ginawa nating pulis, gusto man nilang mahinahon na gawin yung kanilang trabaho. Pero itong driver talaga, ma'am, ay masyadong unruly na hindi na nasunod. Ang arresting officer na nasa video, nagtamo ng sugat sa mga kamay, pati ang kanyang kabady. Bakit po niya kayo pinagkakalmot, sir? Kinukuha ko po kasi yung susi niya kasi ayaw ko po siyang pag-drive-in kasi siya po yung nakainom. Baka makadisgrasya pa po. Ilang beses din siyang pinagmumura ng babae. Aminadong 29 anyos na suspect sa nagawa. Inamin niya ring nakainom siya at walang lisensya. Sabi ko sasama naman po ako eh. Bigla akong pinusasan. Sabi ko bitawan niyo ako. Nasasaktan na din. Sinaktan ko na lang din sila. Nakurot-kurot ko sila dun. Sinampahan siya ng patong-patong na reklamo. Kabilang na ang direct assault, driving without license, drunk driving at reckless imprudence resulting in damage to property. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinulak ng gwardyang yan ng metal barrier para pigilang makaalis ang isang motorsiklo kaya ito natumba. Sa isa pang video, binato naman umano ng isang gwardya mula sa footbridge ang isang tuta. Ang mga viral videong yan, kinasangkutan ng mga gwardya na sinampahan na ng kasong administratibo. Pero gusto pa rin malaman ng mga senador kung ano ang posibleng nagtulak sa kanilang gawin ito. Paano natin masisiguro na hindi lamang physically, kung hindi mentally qualified din ang sino man na nagnanais na pasukin ng hanabuhay na pagiging isang security guard? Marami sa mga security guard na hindi trained, overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed. Naglipa na rin daw ang security agencies na wala o expired ang mga license to operate mula sa PNP SOSIA o Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Most likely, sir, because our Enforcement Management Division is always conducting this post-post inspection. Some agencies are still operating without valid LTO, sir, or expired LTO. Bakit yung pinababayaan yan? We are, for the enforcement side, sir, we are still having these RCSUs to conduct their area post-post inspection. Sa ngayon, mahigit 1,000 ahensya na raw ang inisyuhan ng cease to operate. Sinita rin ng mga senador ang mga ulat na may ipinapagawa pang iba sa mga gwardya, gaya ng pagpaparking attendant, paglilinis, pagsagot sa telepono, pati ang late umanong pasahod sa ilan. Pinag-usapan din kung dapat bang gawing annual ang neuropsychological exam sa mga gwardya na sagot ng agency, pati ang tamang haba ng oras ng kanilang trabaho. Dano Tingkongko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.